Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid, mga kaibigan. No? Nandito po muli ang inyong kapatid, si Kuya Bong, para po sa ating pong mga pangakong di nabibiko. Yan. Ating po binabati ang ating po mga kapatid dyan sa Alicia, no? Sa Tirad View, sa Santiago, Isabela, sa Ilocos Sur, sa Mabuhay Oriental Mindoro, sa Dipakulaw at Baler, Aurora. Yan po ang ating po mga relay station ng ating pong AWR 89.1 FM dito sa Manila. Kaya naman ating po kayong binabati muli ng isang magandang umaga, no? At tayo po ay patuloy na pumupuri sa pangalan ng ating Panginoon dahil siya ay nagbigay ng buhay muli sa bawat isa sa atin. Kamusta po ang inyong New Year kahapon, no? Chinese New Year, no? At tayo ay nandito po muli, no, trabaho na naman at ang ating po mga kapatid na nagbabiyahe ngayon dyan, no, kayo po ay mag-ingat-ingat at syempre relax lang po kayo habang kayo nakikinig ng ating pong programa at ang ating po mga nanay na sila po ay nandyan sa mga tahanan, ang mga lola natin, mga ating mga senior citizens, no, binabati namin kayo ng isang magandang umaga. Okay? So ngayon po ang focus ng ating pong pag-aaral ay tungkol po sa ating pong mga pananampalataya. No? Ano ba yung mga karaniwan na hinaing ng mga tao ngayon? Ang sabi nila, bakit hirap ako mag-share ng faith? No, minsan yan ang naisip natin. Bakit ba napakahirap mag-share ng faith? Yan. Natatakot tayo minsan na mag-witness kasi baka tanggihan tayo. Ang tanong rin natin, interested ba sila sa faith ko? Oh. Hindi ba ako maliligtas kapag hindi ako nag-share ng gospel ng ating Panginoon? No, minsan nag-iisip tayo at naghahanap tayo ng mga bagay-bagay na magpuno ng kawalan sa buhay po natin. Hiniisip rin natin na tayo maging malakas sa pananampalataya. Kaya nga sa umagang ito, ating pong tutunghayan ang mga pangako ng Panginoon sa banal na kasulatan na magbibigay ng pag-asa sa ating pong buhay. No? So, dyan lang po kayo. Kayo'y makinig at patuloy na sa ating pong pag-aaral. Ito po si inyong Kuya Bong para po sa ating pong sa programa na mga pangakong di nabibiko. Okay? So, ngayon ay punta tayo sa ating pong pag-aaral, sharing your faith, no? Pagbabahagi ng ating pong pananampalataya. Sabi sa Matthew 28:19 to 20, "Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." No? Ano daw po, mga kaibigan, ang sinabi sa atin ng ating Panginoon, ito ay isang utos, no, sa atin ng ating Panginoon na tayo daw po ay humayo, no, na gawin na daw nating mga alagad ang lahat ng mga bansa. No? So paano natin gawing alagad sila? Sa pamamagitan ng pagbabautismo, no? Pagbabautismo sa pamamagitan ng pag-aaral, no? Tuturuan po natin sila sa lahat ng mga inuutos ng ating Panginoon. Dahil ang pangako naman ng ating Panginoon ay sasamahan tayong palagi, no, hanggang sa katapusan ng mundo. So, ano ang pangamba natin, mga kaibigan? Na bakit tayo ay minsan ay nagdadalawang isip tayo kung magsishare ba tayo ng salita ng ating Panginoon o ng mabuting balita o hindi, no? Kaya nga ang binabanggit po dito ay huwag tayong matakot dahil tayo ay sasamahan ng ating Panginoon sa ating pong pagtuturo, sa ating pong pagbabautismo, sa ating pong pagbibigay ng mensahe, ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesus. No? So ngayon, ang ating acronym, no? Nandiyan na yung notebook po ba ninyo? Ang ating acronym ngayon ay LOVE, L-O-V-E. No? Bakit kaya love? Alam nyo, ang sharing ay love din. Bakit? Kaya mo naman sinishare ang salita ng ating Panginoon dahil mahal mo ang mga tao na ito. Gusto mo silang maligtas.
Ganun din yung love ng ating Panginoon. Bakit niya ibinigay ang kanyang buhay para sa bawat isa sa atin? Dahil mahal tayo ng ating Panginoon. So, ang nag-udyok sa ating Panginoon para siya po ay bumaba dito sa mundo ay para tayo ay iligtas sa ating pong mga pagkakasala. So, ganun din yung ating acronym, LOVE. Dahil kailangan din ang ating pong motivation ng pag-share ng gospel ay pag-ibig. No? So, LOVE. L, listen. O, observe. V, voice. And E, encourage. Okay? So, punta po tayo doon sa L. Ang kailangan daw po pala natin kapag tayo ay mag-share, ay listen muna. No? Minsan ang nangyayari ay salita tayo ng salita. No? Sabi dito, ay listen to others. Makinig daw po tayo sa iba. Ang pagbabahagi pala ng ating pong pananampalataya ay nagsisimula sa mga pakikinig ng mga kwento. No? Alalahanin po natin na tayo ay makilala natin yung iba. Tinatanungin natin sila kung ano yung buhay nila, ano yung pangangailangan nila. Ang tunay daw pong pakikinig ay yung nagbubukas po ito ng pinto ng makabuluhang pag-uusap tungkol sa pananampalataya. Minsan po pala mali ang ating entry, no? Siguro ang nangyayari sa atin, una pa lang tok na tayo ng tok. Ano, hindi na tayo nakikinig. Pero ito pala, tandaan natin yung love, L, listen to others. Kung gusto po natin na mag-share ng gospel, makinig po muna tayo. Yan. Sabi sa James 1:19, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. No? Quick to listen. Yan po pala. Para maintindihan po natin ang nararamdaman ng mga taong ating pong kinakausap, kailangan rin ay mabilis tayo sa pakikinig. No, umpisahan natin ang ating pong sharing sa pakikinig. Yan. Sabi naman sa Proverbs 18:13, to answer before listening, that is folly and shame. No? ang ano daw po, ang pagsagot bago daw po makinig, yan ay kahangalan, no? At kahihiyan. Ano ba ibig sabihin? Kasi ganyan ang nangyayari sa atin, ano? Alam nyo, sa Facebook page, no, sa ating social media, makapanood lang tayo ng napakaliit na clip. Ang dami na natin sinasabi, no? Hindi natin inuungkat kung ano ba talaga, bakit ba nangyari yon, ano ba ang dahilan, what is the background of the story. Tayo po ay comment agad ng comment, salita agad ng salita. At ito po ang kailangan nating iwasan. Sa ating pong pag-share ng gospel daw po pala, kailangan tayo muna ay mabilis sa pakikinig. Ibig sabihin, intindihin muna natin yung sitwasyon bago tayo magsalita. Okay? So, ano ang sabi ni John Maxwell? People today care how much you know until they know how much you care. Talaga po pala, no? Wala daw pakialam ang mga tao kung gaano karami ang nalalaman mo. Hanggang hindi nila nalalaman kung gaano ka kahalaga sa kanila. Okay? So, ano po pala ang epektibong sharing? Kailangan ay ipamalas muna natin that we are concerned. Pamalas muna natin sa kanila na mahalaga sila sa atin. So, pamamagitan po ng pakikinig. Yan. Sabi naman ni Dave Isay, listening is an act of love. Tingnan nyo po, no? Ang pakikinig daw po pala ay isang gawa ng pag-ibig. Yan. Kaya nga, no, kung nais po nating mag-share ng mensahe ng ating Panginoon, kung gusto natin na marami ang makakilala sa ating Panginoon, unahin po natin at gayahin po natin kung ano yung ginawa ng ating Panginoon.
Ano ang pinakita niya? Ipinakita muna niya ang pagpamamalas ng kanyang pag-ibig. No? Siya ay nagpagaling ng mga may sakit. Pinakinggan niya yung kanila pong mga hinaing. At siya ay nagpakain. Ito, hindi po natin magagawa naman itong magpakain ng 5,000. Pero, magagawa natin ito, yung una nating letra sa love. Magagawa natin na tayo po ay makinig. Sino ba po dito ang hindi marunong makinig? No? Actually, ang pakikinig, ito po ay desisyon. No? Kailangan natin na magdesisyon na tayo po ay makinig sa ibang tao para maramdaman nila na tayo ay nagmamalasakit. Maramdaman nila na tayo ay nagki-care sa kanila. Okay? So, ano yung pangalawa? O. L-O-V-E. Una yung kanina, una ay listen. And O, observe God's work in your life. Oh, pagmasdan daw po natin, mga kaibigan, ang gawain ng Diyos sa inyong buhay. No? So, tingnan po natin, paano ba naging maayos ang ating pong buhay? Paano ba ang ating Panginoon ay kumilo sa mga tao sa paligid natin? Upang maging mabisa daw na may ibahagi po natin yung pananampalataya. Isipin po daw natin palagi kung paano kumilos ang ating Panginoon sa ating pong buhay. So yung sa ating personal na mga patotoo. Ito po ay makapangyarihan, no? At ito ay kasangkapan na magbigay inspirasyon doon sa mga tao na inaabot natin na sila ay makakilala sa ating Panginoon. So, tayo po ba ay tinitingnan po muna natin kung paano kumilos ang Panginoon sa ating pong buhay? O baka naman tayo ay nakatingin lang sa mga kamalian, nakatingin tayo doon sa hindi mga magagandang nangyari. No? Ang sabi nga doon sa isang awit ay, count your blessings, name them one by one. Okay? O tayo po ba ay nagbibilang ng mga pagpapala na binigay sa atin, ay pamalas sa atin ng ating Panginoon? O tayo ay nandun lang, tanggap lang tayo ng tanggap, hindi naman natin pinapansin kung eto ba ay galing sa Panginoon, no? Dahil iniisip natin, ako ay anak ng Diyos. Obligasyon ng Diyos na ako ay pagpalain. Mga kapatid, mga kaibigan, kailangan rin naman tayo ay mag-observe at magpasalamat tayo sa mga ginawa ng ating Panginoon sa atin. Tayo minsan naiinis, di ba? Kapag tayo ay nakasakay sa jeep, no? At merong nag-abot ng bayad, no? Tapos inabot mo mula doon sa pasahero at binigay mo doon sa driver, hindi nag-thank you, no? Parang naiinis tayo. Ano ba yun? Hindi naman ako taga-abot dito. Hindi ka nag-thank you. Ganun din po. Kailangan din naman na ma-observe po natin ang ginawa ng ating Panginoon sa ating pong mga buhay. Bilangin po natin ito. Okay? So, sabi sa Psalm 66:16, okay? Come and hear, all you who fear God. Let me tell you what He has done for me. No, siya nung sabi ni David, hinihikayat niya yung mga tao na lumapit sa kanya at nais niyang sabihin ang lahat ng mga ginawa na kabutihan ng ating Panginoon sa kanya. Ganun din po, mga kaibigan. Tayo rin naman ay kailangan ay magpasalamat sa ating Panginoon at ibahagi rin naman natin sa iba ang mabuting mga ginawa ng ating Panginoon sa atin. If we count our blessings and we name them one by one, we will be filled with thankfulness. We will be filled with appreciation. No? Kapag tayo ay nagbibilang ng mga pagpapalang binigay sa atin ng ating Panginoon. Now, sabi sa 1 Peter 3:15, always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Ano daw po? Alam nyo, kapag tayo po ay nagbibilang
binibilang natin yung mga pagpapala ng ating Panginoon, yun yung mga nagiging bukang bibig natin. So kapag tayo ay nakapag-usap sa mga tao, yun din ang mga sinasabi natin. Sinasabi natin yung mga nagawang mga kabutihan ng ating Panginoon. Sinasabi natin yung mga pagpapala ng ating Panginoon. Sinasabi natin yung pag-akay ng ating Panginoon sa atin. At kapag ito yung lagi nating nasa isip, mga kaibigan, nagiging lalong mas malapit tayo sa ating Panginoon. Okay? So, kailangan po dito sa O, observe God's work in your life. Atin po bang tinitingnan ang mga nagawa ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin? Si Joyce Meyer, siya po ay nagsalita. Ang sabi niya ay, your story is the key that can unlock someone else's prison. No, yung kwento daw po natin, maaaring ito yung magiging susi para magbukas ng mga bilangguan ng ibang tao. Ano ibig sabihin? Merong mga tao na sila po ay nasa loob ng mga problema. Merong mga tao na nakatanikala sa mga naiisip nilang mga kamalian, yung mga iniisip nila na baka hindi na sila patawarin ng ating Panginoon dahil napakalaki ng kanilang mga kasalanan. Pero alam niyo po, kapag tayo ay nagsalita tungkol sa kaligtasan ng ating Panginoon, na siya'y namatay para sa bawat isa sa atin, hindi niya po sinabi muna na, oy, sige, linisin mo muna yung sarili mo bago ka maligtas. Hindi po yun, no? This is the love of God that we were yet sinners. Christ died for us. Tayo po ay makasalanan. Nandun tayo, nalugmok tayo, no? At tayo dapat ang mamamatay. Pero dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos para sa bawat isa sa atin, nung tayo ay nakalugmok, tayo ay makasalanan, ay binigay ng ating Panginoon ang kanyang buhay para tayo po ay maligtas. No? Kapag ganyan ang kwento po natin, pagka ganyan ang testimony natin, ang banal na Espiritu po, mga kapatid, siya ay kikilos doon sa puso ng ating pong kakausapin at siya po ay magbabago sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya napaka-importante na tayo po ay mag-share. No? I-observe natin ang lahat ng mga nagawa sa atin ng ating Panginoon and let this be our testimony doon sa mga taong nangangailangan. Sabi ni Leonard Ravenhill, a man with an experience of God is never at the mercy of a man with an argument. Okay? So kahit pa anong sabihin ng mga tao ng ating Panginoon ay hindi naman totoo, ng ganito ay ng mga naniniwala sa Diyos ay mangmang, mga ganyan. May mga argument sila, no? Pero kapag tayo po ay naranasan natin ang ating Panginoon, hindi kailanman tayo ay nandun sa awa o sa ilalim ng taong may mga iba't ibang mga argumento. Kaya napaka-importante po, mga kaibigan, na unahin po natin at bilangin po natin, ay observe natin ang mga gawa ng ating Panginoon sa ating pong buhay. Okay? At ang sunod po ay letter V, doon sa ating pong word na love. V, voice the gospel with boldness. Ano daw po? Ipahayag daw po natin ang ebanghelyo ng may katapangan. Napaka-importante. Ang pagbabahagi po ng inyong pananampalataya ay nangangailangan ng katapangan na magsalita tungkol sa ebanghelyo. No? Kahit hindi ito komportable, no? Minsan parang, nahihiya tayo, baka hindi tayo tanggapin. No? Tinatawagan po tayo ng ating Panginoong Diyos na ibahagi ang kanyang mga salita ng may pagtitiwala sa Kanya at may pagmamahal sa Kanya. Alam nyo, kapag ang isang tao ay umiibig, no? Naalala nyo yung word na mahal kita, hahamakin ang lahat. No? Ang sabi, kapag ng isang tao daw yung nagmamahal, hinahamak ang lahat. No? Masunod lang yung minamahal. Ganun din po, no? Kapag tayo ay nagmamahal sa ating Panginoong Diyos, wala tayong kinakatakutan. No? Tayo po ay matapang
na magbahagi ng kanyang salita. Sa Romans 1:16, "For I am not ashamed of the gospel," ang sabi po dito, "because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes." No? Huwag po natin ikahiya, mga kaibigan, ang ebanghelyo. Sapagkat ito yung kapangyarihan ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa bawat sumasampalataya. Tayo po ay iniligtas ng ating Panginoon. Nakalugmok tayo sa pagkakasala. Actually, ang the wages of sin is death. Ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. Dapat po tayo ay mamatay. Pero ang ating Panginoon, siya po ay nabayubay sa cross para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya napaka-importante, no, na tayo po ay huwag mahiya. Huwag nating ikahiya ang ebanghelyo. Bagkos magkaroon tayo ng kaptapang dahil ang ebanghelyo ay magbibigay ng kaligtasan sa bawat sumasampalataya. Okay? Acts 4:29, ito naman po ang sabi, "Now Lord, consider their threats and enable your servant to speak your word with great boldness." Sabi ng mga gawa 4:29, isaalang-alang daw po natin ng Panginoon ang kanyang mga pagbabanta na ating pong nararanasan. No? Minsan ay marami ang tumatakot sa atin. Sige, pag ikaw ay gagawin ko. No? Minsan ay hindi lang po tayo nahihiya minsan. Minsan tayo nape-pressure. No? Pero ang panalangin po dito ay magsalita daw po sana tayo ng may katapangan. No? Katapangan sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Sabi ni Billy Graham, "Evangelism is not imposing anything on anyone. It is simply sharing the truth." Ang ebanghelyo ay hindi tayo ay namimilit, no, ng anumang bagay. Ito po ay simpleng pagbabahagi ng katotohanan. Kaya kailangan po, kung tinanggap na natin yung katotohanan, wala nang paraan o wala nang dahilan para tayo ay hindi magbahagi ng katotohanan. Si C.S. Lewis, ito naman po sabi, "Don't shine so others can see you. Shine so that through you, others can see Him." Ito pala, hindi tayo nagbabahagi para maraming mahikayat o maraming mabinyagan. No? Tayo po ay nagbabahagi upang makita ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay. No? Yan po, lagi tayong mag-focus. Focus tayo sa ating Panginoong Hesus. We use our voice to share the gospel. We use our talents to share the gospel. We use everything that we have to share the gospel. Okay? At yung panghuli, no? Nagmamatuli ng oras talaga pong tayo nagmamadaling palagi. Pero yung letter E, encourage others to seek Christ. Himukin daw po natin ang iba na hanapin ang ating Panginoon. Sa pagbabahagi po natin ng pananampalataya, hindi po lamang ito tungkol sa mga salita. Ito po ay tungkol sa paghihikayat sa iba na personal na hanapin ng ating Panginoong Hesus. No? Maging mapagkukunan siya ng pag-asa at pagmamahal. At ito po ay humahantong na sa kanila ay tuklasin sa kanilang mga sarili ang relasyon sa ating Panginoon. Dahil ang kaligtasan po ay personal relationship sa ating Panginoon. Hebrews 10:24-25, ito pong sabi, "And let us consider how many may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another." Ayan po, no? Paglingkuran daw po natin ng iba, ugaliin daw natin na tayo po ay magpatibay ng loob. No? Kaya nga dito sa encourage others to seek Christ. Sa ating pong pagsasalita nawa ay maipamalas po natin na sila pa ay maghanap sa ating Panginoon.
Sa Matthew 5:16, let your lights shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. No, napakaganda. At tayo daw po ay hinihimok na pagningasin natin ang ating pong mga ilaw upang ang mga mabubuting gawa natin ay makita at luluwalhatiin nila ang ating Panginoon. Si Adrian Rogers, ang sabi niya, we are called to be salt and light, not sugar and darkness. Talaga minsan po, no, yung sugar, pag sinabi natin, oy, masama yung sugar sa'yo. No, pero ang salt ay nakakapagpalasa ng mga pagkain. Kaya napaka-importante, maging salt tayo at maging light tayo sa darkness. Dito naman sabi ni D.T. Niles, evangelism is just one beggar telling another beggar where to find bread. No, ang ganda, no? Ang ebanghelyo daw po ay isang pulube na nagsasabi sa isa pang pulube kung saan makakahanap ng tinapay. Ganun po tayo, do we care like that? Na tayo ay nagsasalita para yung iba rin naman ay pagpalain at makaranas ng pagpapala ng ating Panginoon. Alam niyo po, dito sa shinare po natin na love, no? L, listen to others. O, observe God's work in your life. V, voice the gospel with boldness. And E, encourage others to seek Christ. Alam niyo, ang pagbabahagi po ng pananampalataya ay ito po ay kombinasyon ng pakikinig muna sa iba, no? At pagmamasid sa gawain ng Diyos, no, sa ating pong buhay. Pag tayo po ay nakita natin ang ginawa ng ating Panginoon sa ating pong buhay, maaari tayo magsabi ng ebanghelyo at hilingin natin sa ating Panginoon na bigyan rin na tayo ng katapangan, no, para sa ating pong paghihikayat ng iba ay hahanapin din naman nila ang ating Panginoon. Alam niyo po, ito ay pang-araw-araw na gawain. Hindi lang po ito once a week o once a month. No? Kailangan din ay hilingin natin ang ating Panginoon na bigyan tayo ng pagkakataon na mag-share ng gospel. Hayaan po natin, mga kaibigan, na sumikat ang pag-ibig ng Diyos sa ating pong mga puso habang tayo ay nagbabahagi ng pananampalataya. Tayo po ay maging matapang, pero maging mahabagin din naman. Maging intentional tayo sa pagtuturo ng landas patungo sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Manalangin banal Diyos na nasa mga langit ka. Muli po kaming nagpapasalamat na kayo ang siyang nakasama po namin. Patuloy nawa po na sa amin pong pamumuhay ay maibahagi namin ang pag-ibig na ibinuhos nyo sa bawat isa. At kayo nawa po ang maging sentro ng aming buhay ngayon. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Yan po, no, tayo po ay natapos sa ating pong program at inaanyayahan po muli kayo na makinig sa susunod nating pagsasama-sama dito po sa programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Pagpalain nawa po kayo ng ating Panginoon at magandang umaga sa inyong lahat.